Parang cute ko today. Etong tips na gusto kong i-share sa inyo is para ma-enjoy naman natin kahit papano yung paggamit ng kojic acid soap. Kasi as someone na sobrang tagal nang gumagamit ng kojic acid soap, parang may mga na-master na ako sa kanya. Yung sa pagbabad, parang sobrang kabisado ko na siya. Anyway, almost 1 year akong hindi gumamit ng kojic acid soap. And then, pagbalik ko, ayan, ito na yung gamit ko. For now is si Geisha White. Kakatapos ko lang si Classic. So, ito na yung ginagamit ko ngayon. Si Geisha White Intense. And then, sinasabi ko, diba, na ang gaspang nito sa balat kasi may mga microbeads siya. So, ang kamalian ko naman kasi dito, bakit kailangan kong igadgad or iganon sa balat ko kapag naliligo, diba? So, ang technique lang pala dito kay Geisha White is ilather mo siya sa palm mo. Dito mo siya pabulain and then yung bula, yun yung i-lather mo sa iyong buong katawan. Para hindi masakit yung mga microbeads. And then 2 times a week, gumamit kayo ng mesh. Doon yung i-lather. Itong si Geisha White Intense. Ang ganda, magandang Geisha White. In fairness, walang mga pamamalat. Yun yung pinaka na-enjoy ko sa kanya. Walang pamamalat tapos hindi madaling matunaw. Ang sarap niya sa balat. And then nakalagay kasi dito is 1 to 3 minutes mo siyang pwedeng ibabad. Ang galing kasi bago siya mag 3 minutes, nangangati na siya. Parang nagsasabi na yung skin mo na banlawan mo na. Tanggalin mo na. Okay na yon. Ay, wait lang pala. Doon na tayo sa tips kung saan-saan na naman talaga ako napupunta. Okay, first tip. Ito yung pinaka-paborito ko para hindi ganun ka-harsh ang kojic acid soap na gamitin is kailangan nyo siyang i-combo sa baby wash or baby soap. So, for example, itong sabon na ito, si Geisha White, ang nakalagay sa kanya is 1 to 3 minutes nyo siya pwedeng ibabad. Kahit mga 1 minute or hanggang 2 minutes lang. Huwag nyo na ipakababad. So, isa yun sa tip para less harsh. Every packaging, i-check nyo lagi hanggang ilang minutes siya pwedeng ibabad. Kasi mahalaga yun ha, magbabasa tayo ng directions. Di ba? Para safe tayo sa mga bagay-bagay. Huwag nyo na ipakababad. Saktong sabon lang. After banlaw, kahit hindi super banlaw. Basta yung parang natanggal lang siya, yung bula ni kojic. Wait, papakita ko sa inyo. Ayan. May mga microbeads yan. Pakabanlaw nyo, isunod nyo na yung baby soap. Baby soap or baby wash or Dove soap. Super favorite ko yung color pink. Kasi ang Dove, alam mo yun, parang care talaga siya para sa mga adults. Kaya mako-compare ko na siya sa mga baby wash, baby soap. Super good talaga para sa may mga sensitive skin. Ang nangyayari kasi kapag ito yung sinunod natin, parang nababalance niya yung effect ni kojic acid soap na yung harshness, ginagawa niya lang yung purpose niya as to rejuvenate your skin. Kapag sinunod agad natin si Dove or si baby soap, any Dove na gusto nyong variant, inonourish niya yung skin nyo, ibabalik niya agad yung moisture na inalis ni kojic acid soap. Kasi dati nung 20s ko na gumagamit ako ng kojic acid soap, grabe akong babad talaga. Siguro kahit isang araw akong nakababad walang problema. Kaya sinasabi ko dati, parang balat kalabaw ako. Parang ang kapal ng balat ko. Pero pagdating ko nung 30s, parang nagiging sensitive na din yung skin ko. So, siguro dahil din sa mga ganong sobra-sobrang pagbabad naman. Gustong-gusto ko talagang nagbababad ng kojic acid soap. And then, nagugulat ako kasi nagre-react na yung skin ko. So, hindi na siya tulad ng dati. So, may effect talaga ang aging, mga beshi bells. So, ayun. For now, alam nyo, ang gustong-gusto kong ginagawa para less harsh siya, but at the same time, super effective pa rin ni kojic acid soap. Parang feeling ko nga mas effective, mas maganda, mas nakaka-lighten and nakaka-brighten ang skin kapag kinokombo mo ng ganito. Kapag sinundan mo agad ng Dove, kasi super moisturizing ng Dove, 'di ba? And then for sensitive skin, Johnson's, ayun yung rice milk bath. And then now, eto, binili to nung mother-in-law ko para sa anak ko. Minsan, pumapump din ako just. So, ayan, hair to toe baby wash, rich moisture. Yun kasi yung magic ni Dove, yung moisturizing magic niya, 'di ba? Kaya, ang ganda nito, ito yung ibabad nyo. Yun yung ibabad nyo sa skin instead na si kojic. Ang mahalaga lang kay kojic is kahit papano, yung pagsasabon nyo, effect na yun. Hindi nyo na kailangan ng super marinate. Ito yung pinaka-safe way or less harsh and mas effective for me. Para sa nakakarami, parang mas magiging okay to. Yung ganitong technique. And then tip number 2, ang ganda rin ito, super effective din. So ganito naman, unahin nyo yung baby wash. So parang pinagbaliktad lang ng step
So, unahin nyo yung baby wash, Dove soap or baby soap, basta ano man ang gamitin nyo. Unahin nyo yon na isabon sa katawan. And then, yun yung ibabad nyo for 3 minutes. Kapag nakababad na siya, yung mesh kunin nyo, and then dun nyo ilather. Saan ba? Nasa banyo kasi basa yung mesh ko eh. For example, ito si mesh. Ayan, itong si mesh, kapag nakababad na si baby wash or Dove dyan sa body nyo, kunin nyo na si kojic acid soap. And then si mesh, dun nyo ilather. Kapag bulang-bula na yan, wag kuskus ng matindihan. Yung sapat lang na glide sa skin para ma-make sure lang na nare-remove or pumapasok pa rin si kojic acid soap dun sa mga spaces or mga pores ng skin. And then, kapag gagamit kayo ng mesh, unahin nyo is yung binte, yung lower part nyo. Mas makapal yung ating lower extremities. Mas makapal yung skin dyan. So, kapag ito kasing inuna mo, manipis yan. Tapos, pababa, mabababad siya dito. So, mas okay na mababad na siya isa lower part nyo. Para mas makapal yung skin, mas nandun yung product. At the same time, hindi siya ganun ka-harsh pagdating dito. Ang ganda rin ng effect sa skin. Parang na-exfoliate yung skin mo pero moisturized pa rin. Hindi mo mafe-feel yung pagiging harsh ni kojic acid. I'm telling you, Beshi Bells, ang ganda ng mga technique na to. And then, for the last tip, Beshi Bells, number 3 is super simple lang. So, for my last technique is, wala ng combo-combo, kahit si kojic acid soap lang. Ang pinakang tip lang is, wag nyo nang ibabad. Pagka sabon, okay na yon, banlaw agad. Magtiwala na lang kayo dun sa product. Ginawa na ng kojic acid soap yung magic niya sa skin nyo, sa pagsasabon pa lang ng skin nyo. So, wag nyo nang ibabad para less harshness. Kasi ang pinakaiiwasan natin is yung irritation. Kapag harsh ang product, of course may irritation. So, yun yung pinakaiiwasan natin. Yun naman yung maganda ngayon, ang dami nang gumagawa ng mga products. Meron na ring mga kojic acid soap na sinasabi nilang less harsh, may moisturizing effect na din, mga ganun. So, at least nag-i-improve na yung mga product natin. Dito sa Philippines, mga local brands na rin. I'm super excited na rin na makatry ng iba pang product ng mga kojic acid soap. Actually, ang dami ko pang hindi din natatry. And ang dami-dami ko pa talagang gustong gamitin or subukan ng mga products, especially yan mga kojic acid soap. Ako kasi, kaya hindi ako sunod-sunod na makapag-upload ng iba agad na product. Of course, gusto ko talagang makita yung effect. 'Di ba? Kasi kapag sobrang bilis mong magpalit, anong mare-review ko sa inyo? Anong masasabi ko sa inyo, 'di ba? So at least kahit 2 weeks, bigyan nyo ng chance yung product na gagamitin nyo. So ayan, 2026 na, puro kojic acid soap pa rin tayo dito. Wala eh. Maganda talaga eh. Effective talaga siya. And may mga iba pa rin akong products na gusto kong gamitin na hindi kojic acid soap. Lalo na sa TikTok, ng mga sabon na gusto kong itry. Kaya alam nyo, talagang gusto ko tong YouTube kasi kahit papano, kahit konting kaartehan, nakakatulong naman ako sa inyo, diba? So, kung may mga gusto kayong i-share, kung may mga alam din kayong techniques, alam ko marami na rin kojic user dyan na naka-master na ng paggamit. So, baka may technique din kayo and gusto nyong i-share para sa ating Beshi Bells. So, ayun lang, Beshi Bells. Thank you so much. Salamat sa time and I will see you on my next video.